Ang tanong ko nga doon sa mga kontraktor na sabi ko, anong gagawin nyo kung ganyan na lang pala ang pondong naiiwan para sa execution ng project? Sabi nga, sir, mapipilitan po kaming i-substandard. Yun ang sagot nila sa akin. Mapipilitan po kaming i-substandard. Opo, nabanggit din ni Mayor Isko Moreno na may mga proyekto rin na hindi pinagpapaalam sa LGU. Kabilang din po ba ito sa mga problema ninyo as local chief executives, or baka may marami din kayong mga kakilala na mayor, general? Well, mabuti nabanggit mo yan, Admar. This is a very common. The members of the League of Cities, ito yung mga mayors ng mga syudad, pati na rin yung mga mayors sa munisipyo. Kasi marami kami sa sa mayors to good governance na municipal mayor. Very common yan. Explain ko sa iyo, Admar, if you have time pa, do you have do I have 2 minutes more? Meron pa ba 2 minutes? Go ahead po, Mayor. Explain ko lang yung sistema sa pag-implement ng isang project. Okay. Sa local government, ang sistema is ganito. Magkakaroon ng, ilalabas namin yung budget. This is our budget. So ano yung programa natin for next year? So papag-usapan na namin yan starting July. Budget season yan. Umpisa na ng budget season yan. O sometimes early as June, pinag-uusapan na namin yan. Tapos ipapakita na. Ngayon, naman dahil mayroon silang development fund, magkakaroon ng prioritization matrix. Doon nila, may mga certain parameters na i-define. Tapos sa barangay, pag-uusapan nila yan. After sa barangay, i-represent nila sa distrito nila. And then, gagawin na nila yung top 5 na mga projects nila for that district or top 10. Tapos after that, it will be certified by the Liga ng Barangay. At the same time, magkakaroon ng series of public consultations yan. Bakit ito yung priority natin? Dahil may impact ito. Dahil ganito yung mas malawak yung affected na area. So ang impact nito mas malawak. Parang ganun, mga papag-uusapan yan. After that, it will be presented to the City Development Council. But before pala, nung City Development Council, ipapasok yan sa annual investment plan at sa annual procurement plan. Okay. So dun sa City Development Council, this is around 100 plus members to. Nandyan lahat yung mga barangay officials, nandyan din yung mga community leaders, mga sectoral leaders, mga religious sector, mga senior citizens, mga youth sector, business sector, ang dami yan, ang dami members niyan, Patapos People's Council. So sa amin, sa Baguio kasi may People's Council kami. Doon pag-usapan uli yan, i-represent uli yan, i-deliberate. Pag inaproban ng City Development Council, approval nila yung annual investment plan, tapos approval na rin yung budget. Okay, ganun ang sistema. At kung merong ina-implement na isang project, pero nakalimutan mong nilagay sa annual investment plan, tapos binayaran nyo, makakasuhan ka ng graft and corruption yan ng COA. Ganyan katindi, ganyan katedious yung process. Pero sa mga kongrehista, alam mo ba kung paano yung sistema nila? I want this, I want that. Patapos i-implement na lang. Ulitin ko, I want this, I want that. Walang konsultasyon sa local government, walang maayos ng public consultation, wala silang investment plan, annual investment plan, wala silang annual procurement plan, implement na lang kaagad nila. Ganun na lang ang ginagawa ng mga yan. Kaya parang may double standard yata ng hustisya rito. Bakit kami nakukulong kami, bakit hindi sila pakulong? Kaya nakita mo kung paano nila talaga inaabuso yung tinatawag nating power of the purse. Pero Mayor, handa nyo po bang ipatigil yung mga ganyan na dumidiretso lang po at hindi nagpapaalam sa inyo po? Napakahabang proseso, napakagrabe yung sistema na susundan. Pero yun nga, nabanggit ninyo,
Pagdating sa kanila, simple lang. Ito po ba'y handa ninyong ipatigil or mag-uusap po ba kayo, coordinate with other LGUs na dapat maisulong ito sa national government na hindi pwedeng ganito sa amin, mahigpit. Pero pagdating dito sa proyekto ni Congressman, masyadong mabilis. Well, siguro ang plano namin gawin dyan is, ito nga Admar, ano? Una-una meron kaming, pinag-uusapan namin yan. Ngayon na majority kami sa konseho, pinag-uusapan na namin na magpapasa ng ordinance na lahat ng project sa gagawin sa Baguio, whether it is funded by the national government, dapat dadaan sa matinding public consultation at konsultasyon din with the local government. Isa yan sa nakikita namin. Pangalawa is itong bagong pinag-uusapan namin with an international NGO through the UK Embassy na mag-a-adapt kami ng ipapilot test namin yung isang digital application na about transparency ng mga infrastructure projects. Opo. At gusto naming umpisan dito sa siyudad ng Baguio para makita nila at the same time magkakaroon ng matinding participation ang komunidad dyan. So, ilalabas mo lahat. It's actually an open data na anybody can access it. Part of their transparency. And the good news is, Baguio City is just one of the 4 LGUs sa buong bansa out of the 1,500 na open government. Open government, meaning very strong on transparency, accountability, at citizens' participation. It's a global network. Ang Baguio City is part of that global network. Opo, and panghuli na lang, dito po sa inyong mga ibinulgar, kasama na si Senador Ping Lacson at iba pang nagbulgar dito sa maanumalyang mga flood control projects. Napakadelikado pala ito kung tutuusin, Mayor, dahil maliban sa nananakaw ang pera ng taong bayan, nalalagay din sa alanganin yung kanilang buhay kasi nabanggit nyo nga po, 40% na lang ang napupunta talaga doon sa proyekto, nasa-shortcut yung mga standard, pati mga materyales na gagamitin, nagiging substandard na po. At totoo yan, Admar. Ang tanong ko nga ang tanong ko nga doon sa mga kontraktor na sabi ko, anong gagawin nyo kung ganyan na lang pala ang pondong naiiwan para sa execution ng project? Sir, mapipilitan po kaming i-substandard. Yun ang sagot nila sa akin. Mapipilitan po kaming i-substandard. Gusto man namin gawing quality, pero sir, napipilitan kaming i-substandard. Opo. Mayor, siguro huling mensahe po ninyo. Baka may mensahe po kayo sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. at maging sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Unang-una, nagpapasalamat po kami sa ating presidente dahil tuloy-tuloy po at sinusustain po niya itong campaign laban po sa corruption, especially focusing on these flood control projects. At I'm pretty sure po na ang ating pong presidente, after the flood control, tututukan din niya yung ibang mga maanumalyang mga proyekto ng gobyerno natin. So nandito po kami para tumulong po kami sa inyo. Hindi po kami kaaway ho dito. At hindi sure namin binabaliwala ho yung binabanggit ho na walang basihan. Sana ho wag ko kami i-accuse sa pagsabihan ho sana ni Presidente si Yusek Claire na wag ho sana kaming bastusin. Kasi ho nakaka-insulto ho yung binanggit ho niya kahapon. Maraming salamat, Jade. Maraming salamat, Admar. Thank you, Mayor po, sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Ingat po, Mayor. Kayo din. Ingat din kayo. Ayun po. God bless. Yes po. Yan po mga kababayan, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City ang ating nakasama na pakinggan ngayong umaga.